Muling nakadama ng pagkaalangan sa sarili si Allison habang naglalakad patungo sa gate ni Nakati. Urong-sulong siya kung papasok sa loob ng bakuran, pero ang naglalakihang ilaw na nakapaligid sa mansyon ay tila nag-aanyaya sa kanyang pagdating. Dahan-dahan niyang ipinasok ang minicar at nagpark sa driveway. Bumaba siya at habang naglalakad, nagtaka siya dahil sa katahimikan ng paligid. Wala yatang party. Binilisan niya ang mga hakbang at umakyat sa mga steps, palapit sa front door. Akma niyang pipindutin ang doorbell nang biglang bumukas ang pinto at sinalubong siya ni Cathy. Allison, inakbayan siya nito. Talagang inaabangan kong pagdating mo, lumingalinga siya. Napaaga yata ang dating ko. Sinadya ko rin i-advance ang oras mo para makapag-usap tayo ng matagal-tagal, sabi nito. Come in. Habang nakaupo at kausap si Cathy, lihim niyang inobserbahan ang paligid. Ang living room ay well-furnished at kapansin-pansin ang landscape in oil na nakasabit sa dingding. It suggested peace and tranquility. Nakakaalis ng pagod, pero hindi nagtagal ang pag-uusap nila ay naputol nang makarinig sila ng masayang ingay mula sa labas. Nagdatingan ng ibang guest at sa kauna-unahang pagkakataon, nakasalamuhan niya ang mga rich people. Kiming-kimi siya at anhin na lang ay umalis ng patalili sa harapan ng mga to. Ang dahilan, si Mike ay katapat niyang nakaupo sa long table. Hindi ito kumikibo, hindi siya nito kinakausap at kung tratuhin siya ay animo, hindi sila magkakilala. Pero kung bakatingin ito sa kanya, tila nakakita ng babaeng engkantada at lihim siyang nagpapasalamat nang matapos ang masaganang hapunan. Nasa dinami-dami ng mga putahing nakahain. Bahagya na lang niyang tinikman. Wala siyang gana. Come Allison, bulong sa kanya ni Cathy. Ipapakita ko sa iyong kabuuan nitong bahay. Gusto niyang tumanggi pero napilitan siya na mapansing hindi siya hinihiwalayan ng tingin ni Mike. Sige. Habang naglalakad sila palayo, damang-dama niya ang mga tingin nitong tila nanunuot sa kanyang likod, tagos sa dibdib at tagos sa puso. Mga tingin minsan ay sinamba niya. Nagpakalog ng kanyang mga tuhod pero ngayon ay hinding-hindi na. Desidido na siyang lumimot simula ngayon. Nang makapasok siya sa loob ng bedroom ni Nakati, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Tila nabunutan ng tinik dahil nakawala siya sa paningin ni Mike. Muli niyang pinaraanan ng tingin ang kabuuan ng silid. Muling humanga sa kagandahan nito. Pero wala siyang nadamang inggit sa kaibigan. Mas natutuwa pa nga siya sa magandang kapalaran nito. Kaya lang ang bahay ng mga ito ay nakatirik sa lugar ng mayayaman. Ang lugar na iniiwasan niya at isang bagay ang tiyak, ito na ang una at huling pagtungo niya dito. Wala yatang mother-in-law mo, tanong niya sa kaibigan bago siya naupo. Nasaan siya? Hindi nakarating dahil sinumpong ng rayuma? Sagot nito at mahinang tumawa. Dito ko na nga siya pinatitira pero ayaw. Bakit daw? Dahil mas gusto niya sa kanilang ancestral house. Tila wala sa loob na tumangu-tango siya. Iba kasi yung may sarili kang lugar, hindi ba? Yes, at saka wala raw kasama si Mike. You have a lovely place. Paibang sagot niya. It's a home and not just a house. At ganitong-ganito nga raw ang dream house ni Mike. Sa loob-loob niya. Mike na naman, patuloy niyang nilalayo ang topic. Kailan ka manganganak? June of next year. At ngumiti ito. Sabi nga ni Mike ay siya ang ninong, ngumiti siya upang ikubli ang nararamdamang iritasyon. Kung magsalita ang kaibigan para bang sinasadya nitong banggitin ang pangalan ng lalaking nasa labas, muli niyang iniba ang usapan. Parang lumalakas yata ang music. Baka umpisahan ng sayawan. Meron pa ba nun? Tanong niya. Hay nako, maya-maya lang ay makikita mo kung gaano sila kagulo. You mean to say, pati si Rick? Tila hindi siya makapaniwala. Magsasayaw? Yes, and I wonder kung anong itsura naming dalawa kapag nasa dance floor. Sinulyapan niya ang umbok na tiyan nito. May balon sa pagitan niyo, hinimas nito ang tiyan. Alam mo bang hindi pa ito lumalabas ay marami ng balak si Mike na bibiling toys? Mas excited pa nga siya kaysa kay Rick. Kaya ang sabi ko'y mag-asawa na rin siya upang magkaroon ng anak. Hindi siya kumibo at sa halip ay tumayo at lumapit sa tabi ng bintana. Tumingin siya sa garden. Pero muntik nang himatay na magtamang mga mata nila ni Mike. Bigla siyang tumalikod at tumingin kay Cathy. Couldn't I just disappear? Wala naman sigurong makakapansin kung uuwi na ako. What's troubling you? Ang matinding concern ay bakas na bakas sa mukha ng kaibigan. What is it, Allison? Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Wala, kabisado na kita kapag may problema. Patuloy siya nitong pinagmasdan. Correct me if I'm wrong. Si Mike ang dahilan, hindi ba? Oh please,
at tila nakikiusap siyang tumingin dito. I'm sure may exit tong bahay para makalabas akong walang makakakita. Meron, si Mike. Prangkahang sagot nito at pagkatapos sinama siyang maupo sa gilid ng kama. Allison, kaninang kumakain tayong kaharap si Mike, may nahalata na ako sa mga kilos mo. Then, panay ang iwas mo kapag binabanggit kong pangalan niya. Hinawakan siya nito sa dalawang kamay. I will always be your friend at handa akong makinig. Hindi siya kumibot sa halip ay nagyuko ng ulo. Kailan lang siya ay umaaliw dito noong ito'y nalulungkot. Pero ngayon ay siya naman ang pumalit sa naging kalagayan nito noon. At umiral sa kanya ang dati nilang samahan. Nagtatapat ng mga sekreto at sa pabulong gumaralgal na boses nagtapat siya. I thought I've gotten over him. Through the years ay nagpretend ako but mahal mo pa rin siya? Sagot nito. Yes, aniya na tila nahihirapan. But there no use going on loving him. Nagkasakitan na kami. When did it happen? Kukurap-kurap siyang tumingin dito. 5 years ago. You were young then at marahan siyang hinawakan ni Cathy sa balikat. Ano naman ang naging dahilan ng paglalayo niyo? Sinabi niyan tungkol kay Maan. Then on that same day, nabalitaan kong sabay silang nagbalik sa States. Pagkasabi noon, nakiusap siya. Cathy, promise me sa atin dalawa lang ito ha. You can count on me. Nakangiting sagot nito at pagkatapos ay nagbiro. O ano na ngayon ang pakaramdam mo? Tinuro niyang tapat ng puso. Maluwag na ito at magsasalita pa sana siya nang makarinig sila ng sunod-sunod na katok sa labas ng pinto. Baka hinahanap ka na ni Rick, pero iba ang bumungad sa kanyang paningin, si Mike. Madilim ang mukha nito habang lumalapit. Ate Cathy, anitong walang ngiti. I came to collect my partner. Nabitin ang paghinga niya nang hawakan siya nito sa kamay. At sa pagdadaop ng mga palad nila, tila may kuryenteng tumulay sa kanyang mga ugat. Bumilis ang pitlag ng kanyang pulso at tila napapasong binawi niyang kamay. No, for God's sake Allison, mayamot sa boses ng binata. I merely want to dance with you, not to make love to you. I'm not good at dancing. Then let's stroll outside. No. At tila nagpapasaklolong tumingin siya kay Cathy. Go ahead Mike, utos nito sa bayaw. We'll talk later. It's Allison's. I want to talk to alone. Pabruskong sagot nito. And now, kitang-kita niya na bigla si Cathy sa inasal ng binata. Sandaling nawalan ito ng kibo at pagkatapos may hinahon ding nagsalita. Kung ano man ang problema mo Mike, sana iniwan mo muna sa bahay. Na kay Allison ng problema at wala sa akin. Then I suggested na kausapin mo siya ng matino. Ani Cathy, kung gusto mo nga ayusin ang problemang sinasabi mo. Tila tinatamad tong sumagot. Ate Cathy, I don't need your advice. All I need is your silence. At biglang lumamlam ang mga mata nito. I know you've got a big heart for me, pero sa bagay na ito ay kaming dalawa lang ni Allison ang dapat mag-usap. Bigla siyang sumabad at nanilisik ang mga matang tumingin sa binata. Wala na tayong dapat pag-usapan. It's over. Finished. At least, may naalala ka pa rin anitong naniningkit ang mga mata. Not enough to ignore me completely. Muli siyang tumingin kay Cathy upang humingi ng saklolo. Pero nadismaya siya sa sinabi nito. Alright, you two. I'll leave you in peace. Maagap niyang nahila ang kamay nito ng akmang tatalikod. I'll go with you. Sa akin kasasama Allison. Utos sa kanya ni Mike at mahigpit siyang hinawakan sa braso. Nilabas siya sa silid at halos kalad ka rin sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa garden. Sa tabi ng isang malaking punong kahoy na papaikutan ng bench. What's this all about? Sumandal siya sa puno't humalo kip-kip. I need to talk to you. About what? You're more beautiful when angry. Sarcastic siyang sumagot. I'm well aware of that. Pagkasabi nun tumalikod siya. Excuse me. No. Dahan-dahan niyang nilingon to. Kung ang pag-uusapan natin tungkol sa nakaraan, isn't it too late after so many years? But that won't alter the fact that we are lovers. May hinang sagot nito, kumislap ang mga mata niya sa tindi ng galit. Do you need to remind me of that? Yes, because you belong to me. At natagpuan na lang niya ang sarili na nakakupot sa pagitan nito at punong kahoy. You still do, Allison. Hindi niya inintindi ang mga binubulong nito, mga sweet words na nakakapagpalubag ng kalooban. Pero hindi niya pinakinggan ang mga yon. Sa takot na muling matangay ng matamis nitong dila, patulok niya itong nilayo. How dare you? I dare because I came for you, Allison. After 5 years? Sagot niyang nagpipigil sa sarili at pilit kinubli ang hinanakit na nasa dibdib. Nasa kabila ng mga nagdaang taon, ang alaala ng lumipas ay lalong umaantak ang sakit dahil siya ay pinagpalit nito sa isang maan. Sa edad na 18, young and naive,
Ang dali niyang na-impress sa kagandahan ng lalaking ito, palibhasa na malagi ito sa Amerika, kaya tila napulot nitong ugali ng mga dayuhan. Naging westernized. Makabagot ang turing sa mga babae libangan, isang amusement. At siya, huli nang malamang biktima na siya nito. You never answered all my letters. Maya may wika nito sa kanya. Why? Para ano pa? At mabilis siyang lumayo mula sa pagkakakupot nito. Umalis ka nang walang paalam. Family problem ang dahilan at kailangan ko umalis agad-agad, sagot nito. At yan ay paulit-ulit kong sinulat sa'yo. Hindi siya kumibo dahil ang mga sulat ay hindi na niya binigyan ng pansin. Para saan pa pagkatapos siyang saktan nito? Umiwas siya ng sagot. It's getting late, sabay talikod niya. Uuwi na ako. Allison, naramdaman niyang bigat ng kamay nito sa kanyang balikat. What is it this time, Mike? You know what I want from you. You want a woman to keep you company. At tinabig niyang kamay nito. Sorry, I won't accommodate you this time. Kitang-kita niya naningkit ang mga mata nito. Gusto niya magsisi dahil parang kusa niyang pinaalala dito nangyari noon sa kanila sa beach. Not this time indeed. Anitong tumango, but soon I intend to make you sleep in my bed. Pagalit siyang sumagot. You can't force me. I did not force you before, Allison. Ang boses ito'y biglang naging husky. You were willing enough that night on the beach. Dahil akala ko'y totoo kang tao, sumbat niya. May isang salita, kaya nga tayo nandito ngayon ay yan ang gusto kong pag-usapan natin. No, sunod-sunod ang pag-iling niya. It's over. I doubt it, Allison, at pahablot siya nitong kinabig. Sa kabiglaan, hindi siya kagad nakakilos at natagpuan na lang niyang muli na siya'y nakasandal sa malaking puno ng kahoy. Hindi siya makahinga sa bigat ng katawang nakadaiti sa kanya. Nagmumuntik-muntika na siyang mapisa at tila mapupugtong hininga niya habang binubuka niyang bibig upang sumagap ng hangin. Pero yun ay biglang sinakop ni Mike. Ang halik ay may kasamang galit. Marina tila gusto siyang parusahan. Sa takot na paungol siya at pakaramdam niya, tila namanhid ang buo niyang katawan. Then all of a sudden, ang halik ay naging tender, lingering, at tila nanunukso. Tila biglang lumuksong dugo niya, nagkabuhay. At ramdam na ramdam ang init na tumutulay sa kanyang mga ugat. It had been 5 years magmula nang siya'y huling mahalin ni Mike. Nung ibigay niya sarili dito without reservations, isang karanasang tinuri niyang most memorable moment of her life. At dahil sa alaalang yun, tila nawala biglang mga hinanakit niya sa dibdib. Umiral ang matinding pananabik at kusa siyang gumanti ng mga halik. It was like yesterday. Wala siyang pangamba't walang kaba. Ganitong-ganito siya noon. No fears dahil malaki ang tiwala niya kay Mike. Admit it, Allison, no other man could ever arouse you like this. Bulong nito sa pagitan ng mga halik. And you're still the passionate woman I've known. Sa narinig tila napapasong bumitaw siya sa pagkakayakap nito. Sandali siyang napatangat pagkatapos mabilis na lumayo. You're detestable, am I? Yes. And you're more beautiful when aroused in passion. Tatawa-tawang sagot nito. So beautiful and you are mine. 5 years ago, yes. Ani ang puno-puno ng hinanakit ang dibdib. Bago mo ko pinagpalit kay Maan, hindi alam ni Allison kung paano siya nakauwi. Matapos igarahe ang kotse, pumasok siya sa loob ng bahay. Pero nagtaka, siya nang makitang gising pang kanyang ina. Anong itsura niya? Napahinto siya sa paglakad at nagtatakang sumagot. Itsura ni Nonay. Of course, ni Mike. Asya? Ani at nagkibit balikat. Nagbago ba? Medyo ho, pati anod niyang sagot. Nagkaedad? Mabait na bata yang si Mike. Titig na titig siya sa ina. Bakit yung nasasabi yan? Bakit ngayon madalas ako sa bahay nila noong araw? Kailan ho yun? Tanong niya. Nung hindi pa sila nagtutungo sa Amerika, siguro nga ho'y mabait siya noong bata pa. Naturuan ng kanyang guardian angel at tuluyang pumasok sa loob ng silid. Pero nang lumaki ay nag-iba na. Anong pinagkaiba? Naglalakad na sumagot siya. Outlook sa buhay. Sinundan siya ng ina, kaya siguro nasabing ayaw na niya magbalik sa Amerika. Ano ang ibig niyo sabihin? Tanong niya nang hindi lumilingon. Nung minsang umuwi siya, nagkausap kami. At ang sabi gusto na raw niya magstay dito sa San Mateo. Kailan ho yun? Siguro 5 taon na ngayon ang nakakaraan. What for? Nasabi na niya yun bago napigilan ng sarili. Dahil marami raw palang magandang dalaga dito sa San Mateo. Tumawa to. Lokong bata. Biglang nagtagis ang kanyang mga bagang habang nakaharap sa salamin. Isa-isa niyang inalis sa katawan ng suot na alahas at mula sa reflection ng salamin ay nakita niya nakangiti pa ang ina. Kaya lang, patuloy nito. Ang pinagtataka ko ay kagad din siya nagbalik sa Amerika. Sa isip-isip niya, talagang umalis si Mike upang makaiwas sa kanya.
Marahil ay inisip nitong maghahabol siya. Pagkaraang makuha sa kanya lahat-lahat. Tiimbagang na naghubad siya ng damit pantalon habang nagsasalita ang ina. Nakikinig lang siya. Alam mo ba ako ang midwife na umasisti sa doktor nung ipinanganak si Mike? Anito. At maghapong nag-labor si Mrs. Diaz dahil breech delivery ang nangyari. Suhi pala ang jasking batang yan. Hindi siya kumibot sa halip ay kumuha ng hanger at sinabit ang damit na hinubad. Kaya kahit di nagdoktor si Mike pwedeng manggamot, anang inaulit habang tumatawa. Ang mga suhi ay nakakapagpagaling ng mga may tinik sa lalamunan. Nay, lumang paniniwala na ho yan. Pahablot niyang kinuha ang 90. Moderno ang medisina ngayon. Kahit anong sabihin mo, umuungol nitong sagot, ay naniniwala pa rin ako sa kakayahan ng isang suhi. Bakit niyo nasabi? Dahil pinagaling ka ni Mike nung minsang matinig ka ng isda. Ang bilis niyang tumanggi. Wala ho akong natatandaan. Paano nga'y 3 years old ka pa lang noon at si Mike naman ay nag-aaral na sa elementary school? Tumingin siya rito at sarkastikong sumagot. Gumaling ho ba naman ako? Natural, nagmamayabang na sagot nito. Ipinainom niya sa iyong tubig na tira niya sa baso saka hinimas ka sa lalamunan. Sa loob-loob niya, kung alam lang ng nanay niya ang ginawa sa kanya ni Mike, baka tumigil na ito sa pagpuri sa lalaking yon. Baka nga masindak to. Dahil ang panghimas nito sa kanya ay tinuli ng siya ay maging dalaga at nagre-rebelde ang kalooban niyang sumampa sa kama. Inayos niya ang unan sa paraang pabagsak. Nagdadabog. Sumunod ay kinuha niyang kumot at sumuot sa ilalim. Allison, ang aga mo yatang umuwi. Bakit? Inaantok ho ako. Dahilan niya na biglang may maalala. Nay, nang sabihin niyang dumalo ako sa party, ang tinukoy niyang Mr. Diaz ay mismo si Mike? Oo, at nagtatakan tumingin sa kanya ang ina. Bakit? Well, I thought yung lolo niyang bibigyan ng welcome party. Kumunot ang kanyang noo. Sabi niyo kasi Mr. Diaz. Siyempre may kasamang paggalang. Nakatawang sagot nito. Imagine isang administrative officer ay basta ko nalang tatawagin na Mike. Ba't ngayon ganyan ang tawag niyo? Hindi ba't sabi ko old habit dies hard? Naghikab siya upang iparamdam tinatapos na niyang usapan. Nakaintindi naman ang kanyang nanay. Pero bago to umalis, may palagi siyang gusto pa nitong ituloy ang topic tungkol kay Mike. Well, hindi na siya interesado. Mula sa nurse's station, sinara ni Allison ang logbook at tumanaw sa labas. Ang kinalalagyan niyang ward ay malayo sa administrative building at opposite ng office ni Mike. Ilang araw na nakakaraan magmula nang huli silang magkita at magkausap. At lihim siyang nagpapasalamat dahil tila nalimutan na nito ang nangyari. Pero nagkamali siya ng akala. Bandang hapon, pinadalhan siya ng office memorandum. Nagkaharap sila ni Mike sa private office nito. Isang powerful figure na nakaupo sa likod ng desk at walang kangiti-ngiti. At sa nakitang anyo nito, bigla siyang nakaramdam ng pangingimi. Sit down, Allison. Thank you, sir. Mahinang sagot niya at kusang pinaramdam ang kanyang lowly position. You want something? Yes. About what? Sir, sagot niya. Bigla naningkit ang mga mata nito. Isang tawag mo pa sa akin ng ganyan. I'm under your employee, sir. Gate pa rin niya. Allison. Anitong nagtagis ang mga bagang. I'm warning you. Nakipagtagisan siya ng tingin dito at pilit niyang kinubli na apektado pa rin siya ng taglay nitong sexual magnetism. Nagpakita siya ng tapang kahit ang dibdib niya inaalo ng matinding kaba. About your father. Hindi yun ang inaasahan niyang pag-uusapan nila bagkus ay nakaraing kwento sa party. At lihim na nagpasalamat siya dahil safe ang topic. He doesn't look well. Patuloy nito. Bakit mo alam? Nasa OPD sila kaninang umaga. Ang OPD ay outpatient department. Kaya lang anong pakialam nito sa kalagayan ng father niya at nagulat siya sa tanong nito. Bakit iniwan mong niyong nursing post sa Manila? Masusi siya nitong pinagmasdan. Was it because of a broken heart? Who told you? Agad siyang nanghula. Si Cathy? I merely asked her about your life in the city. Tumayo to. Nung magkasama pa kayo sa Maynila, mahabang katahimikan ng daan bago siya sumagot. We worked in the same hospital. Same with, what's his name? Anitong tila nag-isip. Ah yes, Dennis. He was a colleague, aniya. That isn't what I expected at all. Lumapit to sa kanya. Tila may panganib siyang nasilip pero hindi nagpahalata. Meaning, nung magbalik ako sa States, I told myself I'd let you grow up. Ang pagsasalita nito ay halos pabulong. Hihintayin kitang makatapos sa pag-aaral pero nang hindi mo sagutin ang mga sulat ko, kailan ko lang nalaman ang dahilan. Hindi akalain ni Allison ang susunod na gagawin nito. Walang sabi-sabing hinablot siya sa balikat at niyugyug. Nagsikap siyang makawala kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. What's this all about? Dahil kagad kang kumuha na kapalit ko.
Anito nalisik ang mga mata. Pagkatapos ko, how many lovers did you have? Pinilit pa rin niyang makawala mula sa pagkakahawak nito at pagkatapos ay pagalit na sumagot. You have the guts throwing me all that accusation samantalang ikaw ang may lover. Pagkatapos na nangyari sa atin, kukuha pa ba ako ng ibang babae? Angil nito. Ano ko, some stud animal? Umikot siya sa silid at maring humawak sa sandalan. Nagbalik ka sa Amerika na kasama si Maan. Wrong, at kung naniniwala ka lang sa mga paliwanag ko sa mga sulat, it's too late, Mike. Umiling siya. Useless lang ang mga sasabihin mo dahil hindi na ako maniniwala sa'yo. At tila may bikig sa lalamunang nagpatuloy siya, and I wonder kung bakit hindi mo kasama umuwi dito si Maan. Tumalim ang mga mata nito. She meant nothing to me. Sinasabi mo lang yan dahil wala siya, giit niya. Hanggang ngayon nasa memory pa niyang bintang sa kanya ng babaeng yun, na siya isang plating at social climber. Mga katagang kahirap tanggapin. Maan meant nothing to me. It's over. At tumakbang na siya palabas ng office. I don't want to talk about her. You never did. Sumbat nito sa kanya saka siya biglang hinila sa kamay. Muntik na siyang ma-off balance. Pero maagap na nahawakan siya nito sa magkabilang balikat. Dahil hindi ka marunong magtiwala. Let go of me. At nagpilit siyang makawala. Pero ang kamay na nakahawak sa kanyang balikat ay lalong dumiin. Tila tumagos sa kanyang buto. Nasasaktan ako. You've changed, Allison. Ang mukha nito'y nilapit sa kanya. I used to remember a teenager with a warm smile. Shy but generous in loving. That was a long time ago. And no matter how long, lalo itong nilapit sa kanyang mukha nito. No matter what happened sa pagitan ng mahabang panahon, noon at ngayon ay akin ka lang. You arrogant bastard. Patuloy siya sa pagsisikap na makawala. Tapos na sa atin ang lahat. Walang natatapos. Anitong umisi. Desperado siyang sumagot. My God, bakit nagbalik ka pa? Nagbalik ako to claim again what is rightfully mine. Patuloy ang pagngisi-ngisi nito. And you are mine, Allison. Hindi natuloy ang pagsagot niya nang makarinig sila ng mga yabag ng paa mula sa pasilyo sa labas. Mabilis siya nitong binitawan at pagkatapos nagbalik sa likod ng desk at siya tila mabubuwal na muling humawak sa sandalan ng silya at nangihina ang mga tuhod na naupo. Saglit lang ibumukas ang pinto at pumasok si Rick. Okay na ba kuya? Bungad ni Mike dito. Tumango ito bago humila ng silya at naupo. Yes, thank you. Allison, bahagya siyang tinanguan ni Rick. Galing ako sa nurse's station at ang sabi nandito kang araw. Pinatawag ko siya upang samahan sa office mo, ani Mike. Kaya lang ikaw ang nagtungo dito. Mula sa pakikinig gustong hangaan ni Allison accusations ng binata habang nakikipag-usap sa kapatid. Kumastay animoy walang naganap na verbal battle sa pagitan nila. Cool na cool samantalang siya'y nanginginig pa rin ng mga tuhod at lalo siyang nanginig nang magsalita si Rick. Allison, here's your request for transfer. Transfer? Hindi niya magawang abutin ang iniabot nito. Where to? From surgical ward to administrative office. Sabad ni Mike. What? Ano yung di makapaniwala? Did I hear you right? For the meantime, may ikaw magiging sekretary ko. Pinandilatan niyang binata. I'll be your what? May personal secretary. Walang anumang sagot nito. Effective today. Yanig siya sa narinig, biglang sumaksak sa kanyang utak na ang lahat ay gagawin ni Mike upang sila'y magkalapit. Magkasama sa loob ng opisina na buong maghapon. And then what? Tumayo siya at tumukwang sa mesa nito. Tila nalimutang may iba silang kaharap at pagigil na nagsalita. Ako? Gagawin mo secretary? For the meantime, yes. At anong alam ko sa paperworks? I was not trained for that. You learn in time. Bigla siyang nagbaba ng boses nang maalala ang kaharap nila si Rick. Ang daming may kakayahan dyan. Why me? Tumingin si Mike sa kapatid. Kuya, ikaw na magsabi sa kanya. I thought na i-discuss mo na ito kay Allison. Mas mabuting sa'yo namang galing. Anito nagkibit ng balikat. Baka hindi na naman maniwala sa akin. Hindi niya pinansin ang narinig dahil may kasamang parunggit mula sa binata. Si Rick ang binalingan niya at kunot ang noong tinanong niya ito. Anong bagay na dapat i-discuss? It's about your father. Anitong tumikim. Kailangang i-admit siya sa ospital. But why? Kinakabahang sagot niya. I want him to have an executive check-up. May hinasagot ni Rick. Ang nangyari sa kanya kanina ay mild stroke lang. Pero mainam na rin yung nandito siya sa ospital. Wala siyang kaalam-alam sa nangyari sa kanyang tatay. Kung ganun, hindi lang basta check-up ang dahilan ng pagkakapunta nito sa OPD. At tila nag-aakusan tumingin siya kay Mike. You knew pero bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? It's not my department too.
Alright, agap ni Rick. I'll personally make the necessary arrangements. Binalingan siya nito. And Allison, don't worry. Tila may bikik sa lalamunang sumagot siya. Dr. Rick, bakit kailangan pa ma-confine ng father ko? Upang ma-monitor ko mabuting kanyang kalagayan. Alalang-alala pa rin siya. Ano ang talagang kondisyon ng tatay ko? Hindi naman delikado. Anitong umiling. Kailangan lang niya ng complete medication. Thank you, Rick. Ano yung halos pabulong? Thanks for your concern. Wala na itong nang balingan niya si Mike. Grabe na palang tatay ko, hindi mo pa kagad sinabi. Sumbat niya. Palibasay mahirap lang kami kaya wala kang kiber sa feelings ko. You have no compassion at all. What are you talking about? Nabuwal lang silang binakante niyo, tanda ng pagpipigil. Ako ang nagutos kay Kuya Rick na ipasok na sa ospital ang tatay mo. Lalong umalis ang boses niya. Without consulting me? My dear Allison, surprisingly ang tinig nito ay naging mahinahon. Lumapit to sa kanya at marahan siyang hinawakan sa balikat. You were too occupied kaya ako na nagsuggest ng dapat gawin. And I'm doing this because I want you. I need you and love you. Tinabig niya mga kamay nito at pagkatapos nagmamadaling lumabas siya ng opisina nito.